dito na tayo sa reaction video, no? Reaction video. Ito po ay trending din sa Facebook. Okay? Ipipigay natin to. Tungkol po ito sa bus preaching ng isang Seventh-day Adventist. At tignan natin, bigyan natin ng reaction. Bigan at mga kapasahero, samantalang nakaupo kayo ngayon upang tayo ay bahagi na ng pabalita. Samantalang naglalakbay tayo patungo sa ating mga pupuntahan, ay huwag po nawa ninyong kalilimutan na tunay po na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay napakalapit na. Sapagkat lahat po ng mga palatandaan na ibinigay ng ating Panginoon tungkol sa kanyang muling pagdating ay halos sunod-sunod na nangyayari at nangagaganap na lalo tigit sa ating kapanahunan ngayon. Kung ating pong susuriin itong mga balita sa radyo, telebisyon at sa maging sa pahayagan at sa mga social media, tunay po na ito ay nagpapatotoo na sinasabi ng banal na kasulatan na talagang napakalapit na ng pagdating ng Panginoon, na sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo na kapag nakita ninyo ang mga palatandang ito'y nangyayari na, ay alamin nyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan na nga. Ang mga... Tama naman yung pinapangaral niya, di ba? Darating talaga pang, there's no problem with that. Okay, continue natin. Mga balitang ito gaya ng mga alingaw-ngaw ng nagbabantang digmaan, salot, kahirapan, lindol, ang pagdami ng kriminalidad sa ating lipunan, ang mabilis na pagbaba ng moralidad ng tao ngayon, ang mga kalamidad na talagang patinding-patindi na lalo tigit sa ating panahon ngayon. Mga kapatid, itong tinatawag na climate change, ang mabilis na pag-init ng temperatura ng ating mundo, mga kapatid, na siyang pinangangambahan ng lahat ng mga tao sa hindi lamang dito sa bansang ito kundi sa buong mundo, na talagang itong Mother Earth na ating ginagalawan, tinitiran ay talagang pabagsak at talagang grabe na ang mga nangyayari. Mga minamahal na mga kapatid, ito'y patunay lamang na talaga'y tayo'y nabubuhay sa huling kapanahunan. At ang maging sitwasyon ng ating lipunan ngayon, pasidhing-pasidhi na po. Ang Biblia ay nagpapahayag ng ganitong mga sinasabi, mga kapatid, na tayo ay nabubuhay na sa huling kapanahunan ng kasaysayan ng mundong ito. Ang sabi sa aklat ng 2 Timoteo, Kabanata 3, talatay 1 patuloy, ganito ang sabi, "Dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw," anong sabi? Sa mga huling araw, ay darating ang panahong mapanganib. Mapanganib, kailan? Sa huling araw. Bakit? Ano ba ang magiging sitwasyon sa huling araw? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagmura, masuwayin sa mga magulang, walang turing, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mabangis, hindi maibigin sa mabuti, lilo, matitigas ang ulo, palalo at maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Mga kapatid, nagaganap na po baga ang mga sinabing ito na napakinggan po ninyo at aking binasa? Tunay po na tayo ay nabubuhay sa huling kapanahunan ng kasaysayan ng mundong ito na tunay na mapanganib, mga kapatid. Bakit? Sapagkat lahat na ng pamamaraan ni Satanas ginagawa na upang linlangin ang mga tao. Kaya nga sabi sa Biblia, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga tao para hindi makapakinig, o kung makapakinig man ang salita ng Diyos ay wag nila itong tandaan o maging walang. Maganda yung introduction niya kasi ginigising niya yung diwa ng mga tao na hindi naiisip yung pangangailangan nila na makinig sa salita ng Diyos. Hindi, ang mga tao sobrang busy nila, hindi na naisip na maikli na lang ang araw, ang oras, hindi ba? Maganda yung introduction niya. Maganda po. Wala akong masasabing mali doon sa sinasabi niya. In fact, yung panahon ni Ellen G. White noong 1800s, nagkaroon sila ng civil war. So itong mga binabanggit niya, makaka-relate yung mga tao kung narinig nila itong balita. Lalo na, lalo na. Yeah. And then we had the First World War.
and ganun din yung Second World War. So there were not only rumors of war, nagkaroon talaga ng digmaan. World War. Panbuong daigdig. World War. Oo. So ako, wala akong masasabing mali dun sa sinasabi niya kasi mula nung yung time pa ng mga apostles, nagkaroon din sila ng kanilang difficulty, particularly the Jews sa Israel. Kasi after Jesus left, hindi ba, or before Jesus left, nag-prophesy si Jesus Christ. Itong mangyayari sa temple na masisira nga, hindi ba? Yes, in 70 AD, kung they were listening to all these things that were mentioned, ganun din ang ano nila, panahon na. At saka ma-apply pa nga nila yung magtakbuhan na tayo sa bundok. At saka yung pray that your flight will not be on the Sabbath, hindi ba? Kasi kausap ni Jesus mga Hudyo nun, so they would understand na, nako, di ba? Kasi alam nyo naman na hindi pwedeng bumiyahe pagka-Sabat. Tama. So, ito, I would say, very beautiful opening. May impact. It appeals to the emotion. Lalo sa crowd na ganito, no? Nasa public vehicle sila. Nasundin ang kanyang mga utos. Ano po ang sabi ng Panginoon? Pangalawang utos sa 10 utos ayon sa magulang sa anak, ang anak may tungkulin sa magulang, pera na lamang at kung ano na lang ng mga bagay dito sa sanlibutan. Nakawangis ng nasa langit o nasa ibaba ng lupa, pagkat walang ibang pangalan sa sinong lang langit na sukat na ikaligtas ng tao, walang iba kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya lamang ang tanging daan, katotohanan at buhay. Amen. Tama naman yun. Tama naman yun. Yun ang pinakamaganda. Yun dapat. That there is no other name that one will be saved. And that's only through the name of the way, the truth, and the life. And that's Jesus Christ. Amen ako doon. Amen talaga. Amen talaga. Walang makaparuroon sama kundi sa pamagitan nino ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo na bilang ating personal na tagapagligtas, mga kapatid, at sundin na. Tama yun. Amen. Dapat kung sineryoso niyan, that is enough. Kasi yun ang kailangan ng tao eh. Kailangan ng tao eh. Yun ang kaligtasan talaga. Natin ang kanyang kalooban, hindi sa pamagitan po ng mga katuruan ng ating kinagisnan sa ating kapanahunan o manang kalipas paman. Ang sabi ng Panginoon, pang-apat na utos o pangatlong utos, huwag babanggitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. At ang pang-apat na utos, alalahanin niyo ang araw ng Sabat upang ipinasok niya na yung 10 Commandments, no? Sa preaching niya. Sinasabi niya kasi, malapit nang dumating ang Panginoon, magsisi na kayo, magbalik loob na kayo. So, parang pinasok niya sa 3 angels message. Kasi 10 Commandments yun eh. Na ito po, sabi ganyan, magsisi na kayo, wag gagawa ng Diyos-Diyosan, gagamit ng pangalan, at napunta na sa Sabat. Ipangilin pa kabanalin. 6 na araw na magtatrabaho kayo't gagawin ang lahat ng gawain. Pero ang ika-7 araw ay araw ng Sabat sa Panginoon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang dagat, lahat ng nangaroon. At nagpahinga siya, pinakabanal, binindisyonan ang araw ng Sabat na ika-7 araw. Mayroon lamang sa loob ng isang linggoan ng 6 at 7 araw sa loob ng isang linggo. Ano ang unang araw? Ang ating Panginoon na buhay ng unang araw ng isang linggo. Tinawag yun na linggo ng pagkabuhay. Kaya kung linggo ang unang araw, ang ika-7 araw ay Sabado. Ang araw ng Panginoon ay araw ng Sabado, hindi po linggo. Sapagkat maging sa pasyong mahal, mga kapatid, mga kaibigan, ay sinasabi ang ganitong parang ang dating sa akin, kung ako'y pasahero sa bus, ang intro niya, malapit na dumating ang Panginoon, magsisi na kayo. Tapos ipapasok ngayon yung tinatawag na alternative day of worship, Sabat. So parang sinasabi niya, ang paraan ng paghanda sa nalalapit na pagparito ni Kristo, kailangan iwanan niyo na yung linggo at mangilin kayo ng araw ng Sabado. Ano masasabi mo ron? Parang ganun dating sa akin kung ako yung pasahero. Well, yung first part po, ba ang Sabat? Nakinalaman ba ang Sabat sa paghanda na pagparito ng Panginoon?
Well, yung first part, napakaganda kasi nga there is an appeal and to get back to God kasi nga pinapaalalahanan na there are many signs, mahirap ng buhay and yun nga, it's part of humanity. And for thousands of years na dumaan. Yes. Nangyayari yun. And it's about time. Kumbaga, paalala yun, yung unang part. Pero yung second part, nung pumasok na yung pangingilin at yung kautusan, so una, sinabi niya, is the gospel, si Jesus Christ lang yung paraan, katotohanan, only way and truth and life, di ba? So, ang impact doon, gospel. Ang biglang kabig from gospel to the Ten Commandments. So, ang mangyayari doon is sundin ang ika-4th commandment, which is no gospel at all. Ang tingin ko doon, it's the marketing of the SDA that leads to the three angels message. And that's why, yan yung worldview na pag sinabing present truth, nakalimutan na daw ng tao yung ika-4 na kautusan. Hindi ba malinaw naman na Jesus Christ, ang tinuturo niya is for people to believe in Him. Yes. Ano yung papaniwalaan natin kay Jesus Christ? That He is the Savior and Lord. Hindi yung ating paggawa, ngunit yung pananampalataya sa yung nagawa paniwala. niya. O yung paniwala mo kung linggo o Sabado. Hindi makakaligtas yung paniwalang gumagawa ka ng sarili mong sikap para makaabot sa langit sa pangingilin ng isang araw. Ganun nga. Hindi yun yung konteksto ng gospel eh. Kung meron mang nagtuturo ng gospel na ganun, hindi yun yung gospel ni Jesus Christ. No, it's not. It's not. Opo. So, sayang. Alam mo, sincero tong magaling tong preacher na to. Sincero siya. I know. He's a very good heart. Kaso, yun nga yung worldview, babalik tayo doon sa great controversy na napag-aralan nitong taong to. Si Ellen G. White pa rin ang nagsasalita. Ganun nga. Kaya nakakalungkot. Matinding katotohanan na sinasabi, ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain, kaya ipinagbilin, talimahin, sundin, ang Sabado ipangilin. May dala pa siyang pasyon Okay. Hindi kaya tinitira niya mga Katoliko dito. Kasi kung ako Katoliko, sabi ko, bakit yung passion ko ang so tinitira niya indirectly, subtle. Yung mga nagtatanong sa atin, ba't tinitira nyo Adventist, hindi lang kayo mangaral? Ito tinitira Katoliko, hindi na lang siya mangaral. Paano yan? Adventist yan. Yun nga po may tanong, paano po tumawag? Si Rovin, okay. Tapusin lang natin to, Pastor, and then... Sige, Robin, yes. Bibigay ko sa yung link sandali. Tumawag na siya, tapos papasukin na lang once matapos ng itong... Tapos, pag natapos namin, patawagin na natin siya. Patawagin na natin. Sige. Ito yung link, bibigay ko siya, Robin. Ito, kaibigan ko to, Adventist siya. Yan, nakita mo na hindi. So, sige, i-ano niyo po yung video para we can conclude. Itong lang, alam mo, I love this guy. Talagang he has a heart for God. Oo. Ayan na, Robin, andyan yung link. Click mo lang para makapasok ka studio. Then after this, papasok ka na, ha? Pasyong mahal na nababasa, tuwing mahal na araw, inaawit na ang sinasabi, ito'y pasunod sa atin ng Diyos ng Diyos na mawain. Kaya ipinagbilin, talimahin, sundin ang alin? Ang Sabado. Sabado, hindi po linggo. Nakakalungkot po sa ating mga simbahan ngayon, nakalagay doon ang tinitira talaga niya Katoliko sa bus. Pong utos, mangiling ka ng linggo at pistang pangilin. Hindi kailanman ipinag-utos ng Diyos simula Henesis hanggang Apokalipsis na mangili ng linggo. Ang ating Panginoon, ayon sa ugali niya, kung babasahin natin sa Biblia, araw ng Sabado po siya pumupunta sa simbahan o sinaguga. Kaya kung tunay tayong Kristiyano, susundan natin ng halimbawa ng Panginoon. Ang araw ng Sabat ginawa para sa tao, hindi lamang sa sinuman lamang na mga tao, kundi sa lahat ng tao. Hindi lamang sa isang lahi na sinasabi nila sa Udyo lamang ikayan. No, ang sabi ng Panginoon, ang Sabat ginawa para sa tao, mga kapatid.
At tayo'y tao, sa lahat ng tao, mga kapatid, mga kaibigan. At sabi naman ng iba, sinira na niya ang Sabat, binago na. Sabi mismo ng ating Panginoon, pinabulaanan nyo ng Biblia. Sabi ng Panginoong Kristo, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin. Kaya hindi po binagi ng Panginoon ang araw ng pangingilin. Ang araw ng Panginoon, ang araw ng pangingilin, ang araw ng Sabat ay Sabado, hindi po Linggo. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, inyong ipapangilin ang aking mga Sabat sapagkat ito'y tanda sa akin at sa inyo. Ang tanda ng Diyos sa kanyang mga anak na ililigtas sa huling kapanahonang ito ay mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at na hindi ko ayun na yung marketing ploy. Marketing strategy. May marketing and promotion na talagang hindi kasi tignan nyo, si Kristo by the way. Pero ang emphasis niya yung pananakot or let's say appeal muna tungkol doon nga sa end times. Malapit na dumating si Jesus. Malapit na. So siyempre dapat sagutin niya, anong gagawin namin? Ganun dapat sabihin niya anong gagawin. Go ahead. Ang pasok niya si Kristo, by the way, hindi nakakaalam, si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. So, I think for Roman Catholics, that's a no-brainer yan. For Protestants, other denominations aside from the Seventh-day Adventists, no-brainer din yan. Kilala nila si Jesus Christ, alam na nila, yun nga, yung mga sinabi niyang by the way. Tapos, ang emphasis talaga, which is the marketing, yun na nga, yung 7th day na yung Sabat. At saka, siyempre, yung worldview ni Ellen G. White, yung The Great Controversy, pag hindi ka nagkikip ng Sabat, hindi ka maliligtas. That's it. Pagkahaba-haba man daw ng posisyon, yung Sabat pa din ang liligtas sa'yo. Ganun nga so, parang okay. So, ang example dyan, pagka yung tao, narinig niya yung Sabat, pagbaba niya, nasagasaan siya, patay. Yun. Hindi siya ligtas. Man lang nakapagsisi. Hindi nakip niya Sabat. Hindi man lang nakapagsisi. Hindi man lang pinalapit kay Kristo muna. At idiniin yung kamatay ni Kristo sa nasabihan na siya ng Sabat Hindi man lang idiniin sana. Kung sa kanya. Pero, contradiction pa rin kasi nga, yung sabi ni Ellen G. White na tapos na ang close of probation, yung 18. Yung condemned prophecy niya. Unless na binawi yun. Unless na nirefute. Wala, hindi naman pinagsisihan ni Ellen White yun . Hindi kanya nirefute . Hindi kanya nirefute . No. So, ituloy natin. May patutuo ni Jesus at mga nangingili ng ikapitong araw na Sabat sapagkat ito'y tanda ng ating Panginoong Diyos sa kanyang bayan na kanyang minamahal na ililigtas sa huling kapanahunan ng kasaysayan sa panahon ng kawakasan ng. So parang itama ka, promotion, Inaan niyo yan tao na sumama sa kanila na bayan ng Diyos. Sila lang nangingili ng Sabat. Ganun lang yun . So lumalabas, hindi si Kristo ang daan. Ang daan ay doktrina ng Seventh-day Adventist. Sabat is the way. Kasi nga, what you can do diba? No. Kaya, maganda yung yung mga responses. We don't keep the Sabbath to be saved. We keep the Sabbath because we were saved. Amen. But that's not the SDA point. Kung nakikinig lang sila doon sa mga na-share na natin previously sa mga past podcasts, that's not the point. Kasi yung saved na yun is a past tense. Yes. So, nag-agree tayo sa kanila, itong kay Alchipoy, na we agree with you. But Sabbath is not a requirement for salvation. And if you keep on pushing that people need to keep the Sabbath, that's a requirement. So, doon sa part na yun, Sabbath is not prohibited. Nowhere in scriptures, in the New Testament, sinasabing huwag kang mag-keep ng Sabbath. Pero there is no requirement to keep the Sabbath for salvation. So, yun lang naman ang point na di-disagree tayo. Na the moment the SDA will say, if you don't keep the Sabbath, you won't be saved, then that's a point of argument na we will not tolerate. Kasi it's not prohibited,
but at the same time, it's not required. Hindi siya requirement for salvation. Amen. Tsaka tanong ko kay Alkipoy, sinabi kasi niya, we don't keep the Sabbath to be saved. Ibig sabihin, saved daw. Diba? Ganun lang eh. Saved na sila kaya sa nakikip. Ang tanong ko sa mga Adventists na hindi nila na-articulate, hindi nila nasasagot, paano mo nasabi ikay saved? In what way you are saved? Yan. Okay, that's a good question. Maybe he can answer us. Yun nga ang tanong ko, naintindihan ko naman yan kasi ganun din naman sagot ko nung Adventist pa ako. Hindi kami nagkikip ng Sabat parang Israel. Niligtas muna ang Israel sa Ehipto, saka sila binigyan ng 10 Commandments. Yan ang aking argument nun eh. So nauna yung salvation before keeping the 10 Commandments. Ganun din kami mga Adventist. Kaya lang, pag tinanong mo ko, nung Adventist pa ako, paano mo nasabi ikay saved? Hindi ko na alam paano explain. In what way you are saved? Being a former SDA, so alam na rin natin na ang ating paniwala is save tayo pero maintenance yung Sabat. Pag hindi mo nakip yung Sabat, laglag ka. Ito sabi niya ni Arkipoy. Sumagat naman siya. Niligtas tayo ni Kristo na napako sa krus. At tayo ay nabuhay at mabubuhay. Amen. So, yun yung that's the grace of God. So hindi ka pa nangingilin ng Sabat niyan, ha? Hindi ka pa nangingilin ng Sabat, you're saved. Yan ang tanong ko sa iyo, Alkipoy. Kasi sabi niya, niligtas na siya ni Kristo na napako sa krus. Amen. Hindi pa niya alam ang Sabat niya kung ganon. Kasi hindi naman daw nakapagligtas ng Sabat. Okay, hindi ka pa nagsasabat, niligtas ka na ni Kristo. Kung nag-amen ka dyan, well, walang relevance talagang Sabat sa salvation. Okay? Hindi siya requirement. Hindi siya requirement. At tayo ay nabuhay at mabubuhay. So may eternal life ka na. Hindi ka pa nagsasabat. So yan bang ibig mong sabihin na Brother Alkipoy, na napako sa krus, binayaran na niya ang kasalanan mo. Ngayon ang tanong, bakit ka pa nagsasabat? Naligtas ka na pala, nabubuhay ka na pala. Bakit ka pa nagsasabat? Pag hindi ka ba nagsabat, mawawala ba ang kaligtasan mo? Yan ang tanong natin sa kanya, kay Brother Alkipoy. Sabi kasi niya, niligtas na siya dahil sa krus ni Kristo. Ngayon, nabubuhay at mabubuhay. So, may eternal life na siya. So, ang tanong natin, hindi ka pa nagsasabat niyan, may eternal life ka na. Tanong, para saan pa yung Sabat? But require mo pa ba ang Sabat? Naligtas ka na. But requirements pa ba ang Sabat sa iyo? At bakit kailangan ka pa magsabat? Niligtas ka na pala. Malamang sasabihin niya, kasi gusto kong patunayan na ako'y ligtas para sumunod sa kanyang utos. Yeah, ganyan eh. Doon sa ating napakinggan, yung speaker, sabi niya, ang sign daw na ikay sa Diyos is Sabbath keeping. Narinig niyo? Oo, narinig ko yun. Tanda ng bayan. Tanda ng bayan ng Diyos. Tanda ng bayan ng Diyos. So ang bayan ng Diyos na nagkikip ng Sabat ay Kanya. Ang bayan ng Diyos ay nagkikip ng Sabat. So Israel, today, yung mga bayan Orthodox Jews, bayan ng Diyos. Di ba? Kasi ang tanda. So pagka ikaw ay nagkikip ng Sabat, bayan ka ng Diyos. And Israel, Orthodox Jews, I'm not saying all of Israel, pero the whole nation of Israel, on a Sabbath day, tumitigil sila. Kaya nga noong October 7, hindi ba, nadali sila kasi they were keeping the Sabbath. Yes. Di ba? October 7. Pero tignan nyo, October 7, meron silang music festival. They're Sabbath keepers. Doon sila inatake sa music festival. And these are Jews, di ba? Okay. So, may music festival sila, di ba? So, yun yung tanong natin. We keep the Sabbath as a response to love. Amen din. Ulit, amen. Ako, wala akong masasabing mali dun. He loves God. He wants to keep the Mosaic Sabbath. That's not a problem. Ang question ko lang, if you don't keep the Sabbath, will you ibig sabihin, hindi mo love God, be hindi unsaved? mo love ang Panginoon. Hindi mo love ang Panginoon. Will you be unsaved? Maganda siguro tumawag ka, Brother Alkipoy. Para makapaliwanag siya. Kasi nga, siyempre, baka may new point of view siya na hindi natin nakita. And maganda naman yung... Maganda, I mean, I actually, agree, yung mga sinasabi niya, ganyan din yung sinasabi ko noon. Nung ako yung Adventist defender.
Ganyan din. Kaya marami kaming question sa iyo, Brother Arquipoy, kasi kung ganun din pala paniwala ko, ba't pa kami aalis sa Adventist? Yung point natin eh. Kung ganyan din pala, ba't kami aalis? Alam mo kung ba't kami aalis? Kasi nire-require nyo pa yan sa mga tao. At hindi sinabi ni Jesus Christ na ang Sabbath ay tanda ng mga tunay na naligtas. Wala ka mabasa sa Bible niyan eh. At saka yung Pastor? At saka nire-require, kung nire-require mo, sabi nga ni Brother Toto, kung nire-require mo, hindi totoong kaligtasan na natanggap mo, brother. Babalik tayo dun sa ni Ellen G. White, sa worldview. Yung Mark of the Beast. And lahat, hindi lang Catholic ang tinitira ng SDA when it comes to the Mark of the Beast. Lahat ng nagkikip. Pati Protestant. Hindi naman nagkikip. Lahat ng nagwo-worship, congregational Sunday. Worship. Hindi naman Sabbath kasi lang. Congregational worship on a Sunday. So yun yung implication doon. Kaya nga medyo parang hindi siya nagsisynchronize dun sa faith as a gift, righteousness as a gift, salvation as a gift, forgiveness as a gift, eternal life as a gift. Hindi siya nabubuhay na siya. Nabubuhay na daw siya. Alive in Christ, indwelled by the Holy Spirit, di ba? So it has to be a requirement sa